Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ito ho, mula sa Facebook page ho natin sa Bitag Live, nagpapasaklolo si Sharon Kaubat, OFW nasa Riyadh, Saudi Arabia. Narereklamo ni Sharon Kaubat ang sobra-sobrang pagpapatrabaho sa kanya ng amo. Hindi na raw siya halos nakakatulog, hindi na rin siya pinapakain, madalas din siyang sinasaktan ng amo kung hindi makapagtrabaho ng maayos. Hindi rin pinapagamot kung nagkakasakit. Eto, sinubukan namin tawagan si Sharon pero mukhang hindi siya pinapahawakan ng telepono dahil ang Arabo ho ang sumasagot yung kanyang amo. Tawag! Kaya kasama natin ngayon ang kanyang kapatid sa studio. Ina. I'm sorry, ina. Ina ni Sharon na si Fidelina Gaviola. Ma'am, magandang hapon, sir. Magandang hapon po naman po, Alright, sir. paano yun? Medyo, paano kayo nag-uusap ng mabilisan? Tiyempo-tiyempohan lang. Opo, sir. Okay. Kung minsan, paano sumagot yung Arabong amo? Hindi naman po siya nasagot po ang anak ko po eh. Pag nag-uusap kami ng anak ko, tinatawag po siya ang anak ko, inuutosan po. Okay, sige. Sinasaktan siya kanina, sinasabi, pinapakain. Opo, sir. Ako, Sus Maria Josep. Ang maganda dito, ma'am, hindi na kita patatagalin. Kilos pronto again, ano? Opo, sir. Andito sa ating kasama natin, yung talagang kasama natin ngayon. Opo, sir. O administrator na. Eh boy, mabigat to. Pinaka-big boss na. Ang pinaka-big boss na to. Pag sinabi po, niya, sir. tumigil kayo dyan. Okay, si Attorney Hans Kakdak. Ito. Opo, ma'am. Ang gagawin po natin sa kaso ni Sharon ay yung pong recruitment agency dito. Nakita ko kanina yung pangalan sa screen. And pati yung labor attaché natin sa Riyadh, kakausapin po natin. Yung recruitment agency, sasabihin natin na kausapin na yung employer at yung Saudi agency na makauwi si Sharon. Opo, sir. Yung labor attaché naman natin, kakausapin din yung Saudi agency doon para pauwiin din si Sharon. Lahat po ng effort natin ngayon, ibubuhos natin para ma-rescue si Sharon, una, at pangalawa, madalawa siya sa shelter, at pangatlo, makauwi siya. Opo, sir. Wag po kayong mag-alala, ma'am. Eksperto po sa pag-handle ng mga kaso ang ating labor attaché natin doon. Sasalbahin, sasagipin po natin si Sharon. Ito, sa isyong to, makakausap natin sa linyang telepono si Sasa Balguna, ang Recruitment Officer ng JSC Global Recruitment Incorporated. Magandang hapon pa rin, ha? Sa iyo, Sasa. Ma'am Sasa? Hi, hello po. Oy, ma'am, hello. Ay, eto, narinig mo ba kaninang usapan natin, nagsalita na mismo si itong administrator, si Attorney Hans Kakdak, ang responsibilidad ninyo. Ano hong magagawa ninyo agad? Sir, actually po, sinabihan ko na rin po si Mother na medyo mag-antay-antay lang ng konti kasi hindi Okay, naman Sasa, ito para medyo with due respect. Yes, Sige, sabihin mo ngayon sa administrator kasi may papel ho kayo. Siguro admin kayo na. Apo. Sasa, ano ba nangyari dito? Ba't nagaganito? po. Hindi sir, kasi po nung nakausap ko po kasi si Sharon, actually hindi pa naman, ang sabi niya lang po sa akin is, nung nakausap po siya parang, hindi naman po siya as in yung sinabi po na overwork. At saka... Hindi, ganito ang sitwasyon siguro kasi malinaw naman na gusto na niyang umuwi. Hindi si Sharon ang dapat kausapin. Yung Saudi FRA, yung agency. Ano sabi ng agency? Sinabi na po namin sa agency. Tapos, dapat pa kunin na siya sa kanyang employer, isagipin na siya at dalhin na sa Bahay Kalinga yung shelter natin sa embahada. Opo, sinabihan na rin po namin po. Sinabihan na din po namin. So, kailan ang tanong? Kailan ang aksyon? Actually, sir, kanina po tumatawag ako. Pero sabi sa akin, hanggang mamaya po, i-update ko po sila hanggang mamaya po. Dapat ngayong linggo, meron ng karampatang aksyon. Kundi, sumbong sa POA ang kararatnan ninyo, Sasa. Malinaw ba yon? Apa. Alam mo, makasingit lang ako. Ay, Sasa, si Erwin Tulfo ito, ha? Ay po, sir.
makinig ka ng mabuti. Alam mo, Apo. kayo mga recruitment agency, napapansin ko, ha? Inaasa nyo lahat sa POA, sa OWA. Total, may OWA naman. Di mo ba, attorney? Parang lahat na lang ng utot, turo ka agad sa OWA. Ayan. Trabaho nyo yan. Nagpaalis kayo ng mga tao. Entonces, trabaho nyo rin yan na i-rescue. May problema yung pinadala natin doon. Kailangan nating kunin. Hindi yan aso o pusa. Napabayaan mo nila dyan maging askal. Kung may problema tatawag, kunin mo. Kaso mga agencies, hindi ko naman sinasabing kayo, baka wag na kayong sumunod. Laging ganon, OWA. Ayan. Puro na lang OWA. Kung hindi, mga public service na mga programa tulad ng Bitag, Kilos Pronto, etc. Doon lumalapit kasi walang mahitang tulong sa mga agency. Trabaho ninyo na tulungan. From start to finish, pagpadala hanggang sa makauwi. Natatapos lang ang trabaho ninyo, ang inyong responsibilidad. Pag nakauwi na yan sa pamilya niya. Ayun. Opo. Ganun kasimple yan, Sasa. Alam niyo na yan. Ako, ang maidadagdag ko po, deadline, timeline. Nako. Dapat within this week, no? Miyerkules, meron ng sapat na balita, kundi mag-i-endorso na kami sa POEA, preventive suspension, ang JSC Global Recruitment Incorporated. Okay po, yes. Sasa, ako kinikilabutan na, nanginginig na ako. Gawin nyo na, gawin nyo na. Huwag kang Don't worry tumawa. po, gagawin po natin. Ayan! Anong aklat to? Tol? Ha? Saan? Ay, engineer, nasa ikatlong aklat ito ni Duterte, talata 19, 24 hanggang 29. ano? Ito ang nasasaad sa aklat na yan. Okay, tira. Ang gusto kong iwasan ninyo, yung mga employment na fly-by-night or as for exorbitant fees na halos maging boktot kayo sa kababayan. Nasusulat yan, Sasa, attorney. Sa mga salita ni Duterte, tatlong aklat na yan. Una, pangalawa at pangatlong aklat. Sasa, narinig mo? Parang ano Sasa? yung sabi, fly, tas babay na. Okay. O, di ba? Fly, tas babay. Oy, huwag niyong gawin yan, ha? Kulungan pa rin ninyo. Revised version sa ano yan, ha? Dito sa ito yung sa templo ng BMUI. Minsan nag-attend po akong cabinet meeting at simple lang ang direktiba ni Pangulo. Yun. Kapag nagkasala, kansilahin ang lisensya. Ganun. Marami yan sila, di ba, attorney? Ganun kasimple, walang suspension, cancellation kaagad. Ay, okay. Ayun. Alright. Diyan ka lang, Nay, ha? Ma'am, okay na? Sir, opo, sir, Ha? opo. Binigyan na ni attorney mismo. Warning. Nagtaning yung agencies. May 1 week. Kung hindi, i-report, closure. Salamat po na marami po, sir, sa inyong lahat. Ayun.